Katatapos ko lang maglaba, kaya ang sakit na naman ang balakang ko. Iba talaga pag matanda na. Konting kilos, sakit ng katawan ang kasunod. Oh, Kevin, anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo, Apo? Lola, masakit po yung tiyan ko. Gutom na ako eh. Konti lang po yung pagkain natin kagabi. Ngayon naman po, wala tayong almusal. Walang almusal? Pero may iniwan akong mga itlog sa kusina. Nasaan ba mga magulang mo at hindi man lang nakapagluto? Natutulog ba po si nanay at si tatay? Ginising ko nga po. Sinigawan lang po ko eh. Lasing pa daw sila. Ay, yung tatay at nanay mo talaga, mataas na ang araw, tulog pa rin. Kaya walang swerteng pumapasok sa bahay na to eh. Ay, di bali Kevin ha, huwag ka na umiyak. Halika sa kusina, ipagluluto kita. Salamat po, Lola. Kahit pagod ka sa panlilimos sa kalye, inaasikaso mo pa rin po ako. Hindi ako na malimos ngayon kasi may natanggap akong labada. Nanlilimos lang ako pag walang ibang kikitain. Paano tayo kakain kung walang pambili man lang ng bigas at ulam? Paglaki ko, Lola, magiging masipag din ako katulad mo para hindi na po tayo nagugutom. Gutom na po ako, Lola. Naku, pasensya ka na, Kevin. Hindi ko alam na niluto at kinain na rin pala ng mga magulang mo yung mga itlog na tinilihensya ko kagabi. Hayaan mo ha, ikukuha mo na kita ng tinapay sa tindahan ni Aling Maming. Hoy! Hoy, kayo maglala! Ano problema? Dumamo na kayo rito sa bahay namin! Ay, ha? Berto, ikaw pala. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin, Aling Wilma. Bakit umiiyak to si Pogi? Uy, Kevin, Pogi, inaway ka ba ng mga kalaro mo? Ha? Bakit umiiyak ka? Hindi po, Mang Berto. Nagugutom lang po ako. Yung pagkain po kasi namin, kinain na pala ni nanay at tatay. Hindi kami kumakain ni Lola. Ay, Apo, huwag mo nang sabihin yan kay Berto. Sekreto na lang natin yan. Aling Wilma, yung pagiging sobrang sipag ng anak mo si Julius at namanugang mong hilaw na si Glyza, hindi na yung sikreto sa buong barangay natin. Kaya ayos lang na yan na marinig ko. Ayos lang yan. Tay, may bisita pala tayo. Oo. Tamang-tama, nakaluto na ako at nakapaghain na ng almusal. Kumain na tayo. Kayo rin po, Aling Wilma. Dito na kayo mag-almusal ni Kevin. Oo nga, Kevin. Kevin, halika na. Kumain kayo. Ha? Yay! Salamat po talaga, Ate Rose. Mang Berto, ang babait niyo po talaga. Naku, ito si Pogi ng bola pa. Alam niyo naman na lagi kayong welcome dito sa bahay namin, ha? Rose, Berto, nakakahiya naman sa inyo at makikikain na naman kami nitong apo ko dito. Ayos lang yon. Ayos lang, Aling Vilma. Mas okay sa akin na nandito kayong maglola kaysa nakikita ko kayong namamalimos sa kalye para may ipambili ng makakain. Naiinis talaga ako kay na Julius at Glyza. Sila ang malalakas ang katawan, pero sila ang mga palamunin ng matanda. Tama, pero tama na yan, Rose. Ha? Wala tayong magagawa sa dalawang yun. Sila ang dapat makaisip na kailangan nilang magbago at magsumikap. Glyza! Asan ka ba? Ba't di ka bumalik sa kwarto? Ang tagal mo! Ano ba, Julius? Bakit pasigaw ka ng sigaw? Ano ba kailangan mo sa akin? Makita mo nakikipagtsikahan pa ako sa labas eh. Storbo ka. Ano istorbo? Di ba sinabi ko sa'yo, dalhan mo pa ako ng isang bote ng alak? Nasaan yung alak ko? Anong alak? Saan ako kukuha ng alak? Wala akong pambili, no? May binigay ka ba? Bakit kasi hindi ka magtrabaho para may silbi ka naman? Puwisit ka, Glyza. Yan na naman ba ang isasagot mo sa akin? Ibitin pa ako sa alak, gumawa ka ng paraan!
Oh, alam ko na. Si Nanay Wilma. Nakita ko na may pera siya kanina. May nagbayad sa kanya sa labada. Bakit hindi mo kunin ang pera niya para makabili ka ng alak at makabili naman ako ng soft drinks? O diba? Diskarte lang. Bayo nga no. Magandang ideya yan. Sige, akong bahala. Teka, nasan ba si Nanay? Nay! Nay! Asan ka? Julius, bakit ba tawag ka ng tawag para kang nawawala ah? Kung ayaw niyong tawag ako ng tawag, lumapit kayo agad. Kung saan kasi kayo nagpupunta. Abay, namitas lang naman ako ng talbos ng kamote sa likod bahay para may maiulam. Ibinilin ko nga sa inyong mag-asawang pagkuha ng talbos kanina pero hindi naman kayo kumilos. Ay nako, Julius. Bubunga nga na naman yung nanay mo ah. Ang mabuti pa, kunin mo na yung pera niya ngayon na. Una. Nay, yung pera niyo pala akin ha. May bibilin kasi ako importante. Pautang mo muna sa akin, babayaran ko rin kayo. Ano ba ang importanteng bibilhin mo ha? Alak. Ay nako, Julius. Wala na yung kakarampot na kinita ko sa paglalabada. Ibinayad ko kay Aling Maming para sa susunod na araw pautangin niya ulit tayo na makakain. Kung gusto mong makabili ng alak magtrabaho ka. Dami niyo namang sinasabi. Totoo naman. Nandito lang kayo sa bahay at inaasa niyo lang sa akin ang lahat. Matanda na ako. Kung mamamatay ako, paano na lang kayo niyang asawa mo at ng apo ko, ha? Ay nako, Nay. Ang damot mo na nga kung ano-ano pa yung pinuputak mo. Puro kasumbat. Makaalis na nga rito. Tabi dyan. Daray ko. Ay, grabe talaga yung asawa mo. Walang modo. Huwag kasi kayong paharang-harang sa daan. Ang damot yun naman, ingot-ingot pa kayo. Ano ba naman buhay ito? Makatulog na nga lang. Rose, sarap nito ang nakain ko. Hopya. Ano ba yung binabalot mong pagkain? Bibigay mo ba yun doon sa maglola? Opo, Tay. Kawawa naman silang dalawa kung magugutom sila. Yung mag-asawang batugan, naku, bahala sila sa buhay nila. Oh, narinig mo ba kanina, Tay? Ano? Inaaway na naman nila si Aling Wilma. Naku, kawawa naman talaga yung matanda. Oy, Rose. Sabi ko nga sa'yo, ha? Hindi tayo pwedeng makialam sa kung ano man ang nangyayari sa pamilya nila. Pero pwede tayong tumulong. May mga kapitbahay tayong nag-aalok kay Aling Wilma na humiwalay na sa mag-asawa pero ayaw niyang iwan sila Lalo na yung si Kevin. Ayaw. Bakit si Aling Wilma ang dapat umalis? Ayun na nga Bakit di niya nalang palayasin yung anak niya at yung hilaw niyang manugang? Kapal na mukha nila. Talaga. Hindi na nga nila inaalagaan ang anak nila. Tama. Inaasa pa nila kay Aling Wilma lahat. Totoo. Kawawa talaga si Aling Wilma kina Julius at Glyza. Ay, nako. Grabe. Nakita niyo po ba kung paano nila sigawan si Aling Wilma? Naku, kawawa talaga siya. Nakakagigil yung Julius na yan. Ay, nako. Napakawalang kwentang anak. Mukhang mahirap na magbago yung Julius na yan. Nasanay na sila ni Glyza na si Aling Wilma ang buo-buhay sa kanila Sana lang, hindi magsawa yung matanda. Sana nga po, Tay. Tama. At sana, wag nang maulit na pagtutulungan na naman nilang saktan ng pisikal yung matanda. Ay, oo. Kasi pag nangyari uli yun, naku, ako na talaga magre-report sa kanila sa barangay. Aba. O baka sa mga pulis. Diyos ko, nasa na kaya yung 100 piso na itinabi ko rito? Pagkakasyahin ko pa naman sana yun. Pambili ng gamot ko at ng pang-almusal namin bukas. Kaso bakit nawawala? Julius! Julius! Nakita mo ba yung pera ko sa kwarto? Nay, ano ba yan? Gabing-gabi na, parang ang asong naipitan ng buntot sa ingay. Ano ba yung problema mong matanda ka? Yung pera ko kasi nawawala at... Yung pera mo, Nay, kinuha ko. Ito, ibinili ko ng kape at tinapay. Hindi na kasi ako makautang kay Aling Maming. Ano? Bakit ibinili mo ng tinapay at kape? Pero, pambili ko ng gamot yun at almusal natin bukas. Ano ko, paano na ang gamot ko? Baka hindi ako makapagtrabaho para sa inyo. Paano na kakain ng anak mo bukas ng umaga? Nay, ano ka ba? Ang OA mo naman.
Humingi ka na lang ng libreng gamot sa health center. At si Kevin, eto na rin tinapay na to ang agahan niya, no? Choosy pa ba siya? Hindi naman siya anak mayaman, eh. Ay, nako. Hindi mo ko naiintindihan. Nay, ikaw ang hindi nakakaintindi. Alam mo, ikaw yata ang pinakamadamot na biyanan sa buong mundo. Kung ano na pa sinasabi mo, ayaw mo lang ako makitang masaya eh. Sama talaga ng ugali mo. Ako ang hindi mo naiintindihan, O Glyza. sige na, sa'yo na tong tinapay na to. Saksak mo sa baga mo. At itong kape, sige, sa'yo na rin. Gusto mo ipaligo ko ba sa'yo eh? O, ayan! Ayan! Aray! Diyos ko! Ang init ng kape! Ang init! Ang sakit ng balat ko, aray ko! Ayan, yan, sige. Ako, mo talaga. Hindi naman yan bagong kulo eh. Hindi yan nakakapaso. Maarte ka lang na matanda ka. Ay, Diyos ko! Aling Wilma! Pulang-pulang balat mo na nasa buya ng kape! Grabe ka talaga! Glyza, wala kang awa sa matanda! Ay, naku. Ginan mo to, grabe ka! O sige, pagtulungan niyo pa ako. Ikaw grabe ka, Rose, ha? Sino ka ba dito? Pakialamerang kapitbahay ka lang naman. Oo, kapitbahay lang talaga akong napadaan dito at nakita ang kasamaan mo. Sinabi mo kay Aling Wilma yung kape at na iniinom mo? Wala kang galang! Buti pa yung ibang tao nag-aalala sa kapamilya mo. Hiyang-hiya naman ako sa kakapalan ng mukha mo. Teka! Anong nangyayari dito? Ba't sinisigaw mo asawa ko, ha? Julius, si Nanay at si Rose, pinagtutulungan nila ako. Wala naman akong ginagawa masama eh. Anong wala? Hoy, Julius! Yang asawa mong hilaw, sinabuyan ng kape ang nanay mo. Hindi mo ba nakikita? Eto oh, pulang-pula ang balat niya. Paso yan, kaya siya umiiyak. Sus! Maligo na lang siya ng malamig na tubig sa poso. Mawawala rin yung amoy ng kape at pamumula ng balat. Kaya nga, ang arte-arte lang ng nanay mo eh. Ba't di na lang kaya siya mag-artista? Ang hilig umarte. Halika na nga, pumunta na lang tayo sa kwarto. Mabuti pa nga. Hoy! Grabe kayong dalawa! Ang sasama niyo! Alam mo, ikaw umuwi ka na rin, ha? Pakilamera ka masyado eh. Ay, hayaan mo na sila, Rose. Ganun talaga ang dalawang yun. Kahit siguro mamatay ako ngayon, maliwala lang ako sa kanila. Aling Wilma, buti na lang at hindi nalapnos ng husto ang balat mong natapunan ng kape. Oo nga. Kung nagkataon, baka sobrang sakit ang nararamdaman mo ngayon. Tama. Ay, nako. Ay, oo nga, Rose. Salamat sa inyo ng tatay mo sa pagdala sa akin sa health center, ha? Paano na lang ako kung wala kayong dalawa? Ay, nako, wala ho yun, Aling Wilma, ano? Pero ano ba, siguradong okay ka na? Siguradong hindi mo gustong i-report sa barangay natin yung ginawa sa inyo ni Glyza? Kasi, Aling Wilma, baka ulitin niya yung pananakit sa inyo eh. Ha? Ayos na ako, Berto. Nako. Hindi ko nadadalhin sa barangay ang nangyari. Ay, baka lalong lumala ang sitwasyon. Ay, baka nabigla lang din sila kagabi. Hindi pwede yung ganun eh. Nabigla? Oo. Grabe naman po siyang mabigla. Tama. Aling Wilma, muntik ka na niyang madisgrasya. Hindi niya naiisip na kung sino yung nagpapakain sa kanya at sa mag-ina niya. Naku, ang bait mo po, Aling Wilma. Napakabait talaga. Pero Aling Wilma, kung yun ang desisyon mo, ay kayo ang bahala. Paano? Alis na ho kami para makapagpahinga ka na. Nasaan na kaya si Kevin? Matutuwa yun kapag nakita niyang may dala akong pagkain. Mabait talagang kapitbahay sina Berto at Rose. Sinamahan na nga nila ako magpagamot. Binigyan pa ako ng pagkain. Teka. Ay, ano ba yung ingay na yun? Bakit parang may umuungol at... Ay! Diyos ko! Kevin! Anong nangyari sa'yo? Bakit nakadali ang kamay at paa mo? May busal ka pa sa bibig. Anong nangyari? Teka, aalisin ko ang busal sa bibig mo, Kevin, ha? Sandali. O, ayan ngayon. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Lola, si Nanay! Tinali niya ako kagabi pa po! Sinabi ko lang naman
ako. Sumusobra na talaga yung nanay mo. Nasaan ba yung nanay mo, ha, Kevin? Nasa kwarto ba? Teka nga, ang tatay mo, naroon din ba? Patawarin ako ng Diyos, pero hindi ko na talaga mapapalagpas ang kasamaan ng dalawang yan. Hindi na! Glyza! Lumabas ka dyan at mag-usap tayo! Lumabas ka dyan! Bakit ba? Ang aga-aga pa eh! Natutulog pa nga ako eh! Niistorbo ka na agad! Masama ka talagang ina! Nakakatulog ka! Samantalang yung anak mo, hinayaan mong magdamag na nakatali at may busal ang bibig sa labas ng kwarto! Anong klaseng utak meron ka? Aba, bago mo husgahan ang pagiging ina ko, tingnan mo muna yung sarili mo! Kung mabuti kang ina, sana matino ang anak mong nakabuntis sa akin! Pero hindi! At kung mabuti kang ina, bakit nilayasan ka ng anak mong si Melanie? Naghabol sa lalaki at 3 taon ka nang hindi inuuwian. Pokpok kasi! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan! Wala! Nakikitira ka lang dito sa bahay ko! At ako ang nagpapakain sa inyo! Kung ganyan ang ugali mo, magtrabaho kayo! Kung ayaw nyo magtrabaho, lumayas kayo rito! Hindi ko kayo kailangan! Mga palamunin at walang modo! Grabe ka, sinampal mo talaga ako! Ang sakit na na! Gusto mo talagang patulang kitang matanda ka, ha? Gusto mo ba, ha? Ano ba? Ang ingay-ingay nyo, natutulog ako! Ano ba nangyayari dito? Nag-aaway na naman ba kayo? Itong nanay mo, ang sama talaga ng ugali. Nakakasuka na ha. Pinapakain nga tayo, lagi namang nanunumbat. Pinipilit pang magtrabaho ako. Kung hindi daw, palalayasin daw niya tayo. Ngayon ako ba naman? Yan ka na naman eh. Parang nung pinagtatrabaho niyo akong pilit sa construction o pagtitinda sa palengke. Kahit alam nung tag-ulan na nun. Gusto niyo ba ako magkasakit? Tsaka, anong lumayas dito? Bahay din to ng tatay ko ah. Kung buhay pa si tatay ngayon, baka ikaw ang pinalayas namin. Julius! Anong sabi mo? Halika na nga, Glyza. Pumasok na tayo sa kwarto. Huwag mo nang pansinin niya si nanay. Matulog na lang tayo. Oo nga, mabuti pa nga. Kakainis? Che. Hoy! Kinakausap ko pa kayo! Huwag kayong bastos! Julius! Glyza! Aling Wilma, kamusta na po kayo? Saan kayo pupunta? Hapon na po ah. Ayos na ako, Rose. May pupuntahan lang ako sa bandaron. Saglit lang ako. Ikaw, saan ka pupunta? Sa opisina po namin. May nakalimutan ako. Teka, Aling Wilma, umiiyak po ba kayo? Medyo paus na yung boses niyo at namumutla ang mga mata. Inaway ka na naman po ba ng mga kasama mo sa bahay? Nako, hindi. Kagigising ko lang kasi. Alam mo, Rose, kasing bait mo si Melanie. Nako, kung nandito lang sana siya, maalaga rin siyang katulad mo. Umibig kasi kaya naging matigas ang ulo. Matagal na ngang wala rito si Ate Melanie. Kamusta na kaya siya? Sana okay lang siya, no, Aling Wilma? Kung nasaan man ang anak ko, sana nasa mabuti siyang kalagayan. Oh, sige Rose ha, baka mahuli ka na sa pupuntahan mo. Sige, iwan mo na ako rito. Sige po, Aling Wilma, mag-ingat po kayo. At yung pangako nyo ha, huwag na kayong mamalimos sa highway. Delikado, baka masagasaan pa po kayo. Pag sumweldo ako, aabutan ko na lang po kayo uli. Pwede ba yun? Ay nako, salamat Rose ha. Ay, salamat sa Diyos. Kahit ganito ang buhay ko, may mga tao siyang ipinapadala para tumulong sa akin. Hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Hindi ko sinabi ang totoo kay Rose na balak kong mamalimos dito malapit sa highway dahil kahit hindi ko siya kaano-ano, nag-aalala siya sa akin. Ayokong pati siya ay mamoblema pa sa akin. Wala kasi ako natanggap na labada ngayong araw.
At kung hindi ako kikilos, naku, paano kami kakain ng apo ko? Di baling magmukha akong kawawa at hamakin ng lahat. Basta hindi kakalamang sikmura ng apo ko. Ayan, huminto ang mga sasakyan. Pwede na akong humingi ng tulong sa mga taong nakasakay sa... Diyos ko po! Ano ba yan? Muntik na akong atakihin sa puso. Nay! Nay Wilma! Nay Wilma! Sabi na nga ba't ikaw yan kaya ako bumusina ng malakas eh. Alam kong ikaw yan, Nay. Diyos ko! Melanie! Ikaw ba yan? Ilang taon din tayong hindi nagkita. Po. Salamat sa Diyos at umuwi ka na rito sa atin. Yan ang lagi kong dasal sa Diyos dahil wala akong kakayahan na hanapin ka. Pasensya ka, Nanay. Patawarin mo ako sa pag-alis ko noon at pagiging pasaway, ha? Pasensya na po talaga. Ngayon nandito na ako. Babawi ako sa iyo, Nay. Babawi po ako. Namiss kita, anak. Oo, Nay. Sobrang namiss kita. Nako, Melanie, napakarami naman itong pagkain na binili mo. Ayan na tuwang-tuwa ang pamangkin mong si Kevin, oh. Tita, thank you po sa pagkain. Ang sasarap nito. Kakain po ako ng marami. Nakakatuwa ka naman, Kevin. Ang laki mo na pala. Pasensya ka na, ha? Ngayon lang tayo nakita uli. Nay, kumain ka naman ng marami. Glyza, kumain ka lang din, ha? Oo, ate. Salamat sa pagkain, ha? Iba na talagang bigatin. Kaya nga eh, ganda pa ng kotse mo. Asensado ka na. Nakapag-asawa ka ba ng mayaman? Loko, hindi, no? Hindi akin yan. Sa kumpanya namin yan. Pinapagamit ng kumpanya. Isa akong medical representative. Sinwerte lang akong makakilala ng mga mabuting tao nung umalis ako rito. Pag nagtagal na ako sa trabahong to, saka pa lang mapapasakin talaga yung kotse. Nung umalis ka nga dito, hindi namin naisip na magpapakita ka pa eh. Pero salamat, bumalik ka. Kay nanay naman, wala kang aalalahanin kasi kasama naman niya ako at si Glyza eh. Di ba, Nay? Oo. Nay, mabuti pala, di ka iniwan ni na Julius at Glyza. Hindi sila bumukod, kaya may kasama ka pa rin dito. Uy, salamat sa inyo, Julius, ha? Huwag kayong mag-alala, may ibibigay rin ako sa inyo. Wow! Ano kaya yun? Alam mo na hindi ako mapili ate, pero pwede bang perahin mo na lang? Kung ano yung gusto nyo, sige, pwede. Basta, salamat dahil sinamahan at inalagaan nyo si nanay, ha? Melanie, kabibigay mo lang sa akin ng pera kagabi. Okay na yun. Itabi mo na yan at baka ikaw naman ang mawalan. Ha? Okay na sa akin yung nabigay mo, anak. Nay, para sa'yo talaga to. Pandagdag lang. Tsaka maliit na halaga lang yan. Para makabili ka ng bagong bestida mo. Pasensya na talaga, Nay, ha? Hindi agad ako nakabalik dito sa'yo dahil nahihiya ako na maging pabigat pa ako sa'yo. Wala yun, anak. Sobrang saya ko at naging maayos naman pala ang buhay mo nung umalis ka rito. Nay, palagi ko kayong naiisip. Siya nga po pala, paano ba yung nangingitim sa balat mo? Parang napaso yan, ha? Eto. Oh. Anak ko. Ano kasi, anak eh. Tita, napaso po si Lola ng kape. Ha? Napaso ng kape? Paano napaso ng kape? Ang dami ng itim sa balat ni nanay, oh. Paso ba talaga yan? Nako, huwag kang maniwala dito sa pamangkin mo. Ay, Kevin, halika nga rito. Po? Kunin mo tong plato at ilagay mo sa kusina. Sige na. Opo, sige po. Yung batang yun talaga, oh. Bibo, mahilig sumabad sa mga usapan ng matatanda. Huwag mo na lang siyang pansinin, ha, Melanie?
sinong maganda yung dadaan dito sa amin? Ikaw pala. Saan kang magaling at ngayon ka na nagpakita, ha? Sa Maynila po. Oh. Pero ngayon, nandito lang po ako sa tabi-tabi. Ngayon lang nakaipon ng lakas ng loob at kapal ng mukha para bumalik. Ito nga po pala. Para sa inyo ni Rose. Grocery. Naku naman. Nagabala ka pa. Ang dami nito, Melanie, ha? Siyempre kayo May pa. pasalubong ka pang ganito. Naku, ano ba ito? Kahapon pa po yan dapat ibibigay, Mang Berto. Kaso, wala pala kayo ni Rose. Konting pasasalamat lang sa pag-aasikaso sa nanay ko at sa mga kasama niya sa bahay. Wala yun. Kahit sino naman gagawin yun eh. Hindi naman iba sa amin ang nanay mo. Eh, teka. Tatawagin ko si Rose. Rose! Halika nga rito. Tingnan mo kung sino nandito. Oh. Tay, sino po bang dumating? Ayan o, tingnan mo. Oh, ayan. Diba? Okay lang ako, Rose. Ikaw, kumusta ka na? Magkwentuhan tayo. Nakalib ako ng 5 araw sa trabaho, kaya marami akong oras. Naku, gusto ko yan. Gusto mo ngayon na tayo magtsikan eh. Oh, sige pa. Kung gusto mo, kumain tayo sa labas. Sandali lang at tatawagin ko sina Julius at si Glyza. Naku, sa sobrang hirap nila sa pag-aalaga at pag-iintindi kay nanay, deserve naman nilang mag-enjoy. Nag-aalaga. Ano bang kwento nila sa'yo? Baka hindi mo alam na... Uy, Rose, ano ka ba? Huwag mo pangunahin huwag mo pangunahan si Aling Wilma, ha? Wag. Tay, sa sobrang bait ni Aling Wilma, I'm sure, hindi niya sasabihin kay Melanie ang totoo. Pero- Totoo? Anong totoo? Rose. Uy, Rose, magkaibigan tayo ha. Sabihin mo sa akin ang mga dapat kong malaman. Ako po. Para kay Aling Wilma, sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa ginawa ng kapatid mong si Julius at ng hipag mong hilaw sa nanay mo nung wala ka dito. Rose. Makinig kang mabuti. Ako po. Glyza! Bilhin mo po nga ako ng 2 alak. Nakakabitin eh. Julius naman eh. Magdamag ka ng lumalaklak ng alak. Di ka pa solve. Aba, ubos na yung perang ibinigay ng kapatid mo dahil sa alak mo at pulutan. Kuripot magbigay ng kapatid mo. Puro lang yabang eh. Huwag na nga kung ano sinasabi mo dyan. Bilhin mo na lang ako ng alak. Dali na. Paano nga ako bibili? Wala na nga akong pera. Ubos na. Ang mabuti pa, kunin mo ang pera ni Nanay Wilma. Madami yun. Nakita ko na inabutan pa siya kahapon eh. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko na lang yung taguan ng pera ni nanay sa kwarto niya. Buti na lang at walang pinto ang kwarto ni nanay. At buti na lang din, hindi pa niya binabago ang taguan niya ng pera. Kukunin ko na to para makabili ako ng alak. Bilis! Julius, bilisan mo. Nandiyan na si Nanay. Alam mo siya. Julius! Ha? Glyza! Kaya anong ginagawa niyo dyan sa kwarto ko, ha? Teka, ano yung hawak mo? Kinukupitan mo ba ako, Julius? Ibalik mo yung perang yan. Pinaghirapan ng ate mo yan. Hindi ako papayag na kukunin mo yan. At gamitin sa kung ano-ano lang. Grabe ka, Nay. Napakadamot mo talaga. Julius, itakbo mo na yung pera. Dali, dali. Grabe talaga kayong dalawa. Ibalik niyo sa akin ang pera, Julius. Sa akin na yan. Iwan mo nga ako! Baka hindi kita matansya! Ayaw mo talaga akong bitawan, ha? Aray ko. Tumama yata yung balakang ko. Aray. Mabuti nga sa'yo yan. Madamot ka kasi. Madamot! Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Rose. Grabe naman ang kasamaan ni na Julius at Glyza. Hindi ko maisip na minamaltrato nila si nanay. Habang wala pala ako, namamalimos sila sa kalye at naglalabada para may makain sila sa araw-araw. Diyos ko. Tulungan niyo ako. Hindi ako makatayo. Julius! Ibalik mo yan sa akin. Ibalik mo yan. Teka, si nanay yun ah. Nagagaling yung sigaw niya sa loob ng bahay. Ako, kailangan mapuntahan ko siya. Nay! Ano nangyari? Bakit nakahandusay ka sa sahig? Anong masakit sa'yo? Julius? Ano ibig sabihin nito? Ba't dito ka? Ang aga-aga pa. Yan si nanay? Naku, umaarte lang yan. Mahilig yan magdramay. Oo ate! Gusto lang niya magpaawa. Kaya nga,
Anong umaarte at nagpapaawa? Nakita nyo na nga hindi makatayo si nanay eh. Tinitignan nyo lang at ayaw nyo pang tulungan. Tama nga, inaapi nyo ang dalawa si nanay. Napakasama ng ugali nyo. Melanie, huwag ka nang mag-alala. Ayos lang ako. Wala namang ginagawa. Nay, huwag nyo nang pagtakpan ng dalawang to dahil alam ko na yung mga kasamaan nila. At ngayong nandito na ako, hindi ka na nila pwedeng gawa ng hindi maganda. Ayos ah. Alam mo Ate Melanie, sa kayabangan mo natanggal yung pagkalasing ko eh. Ang yabang mo masyado. Nagkapera ka lang ng konti, ang taas na agad ng tingin mo sa sarili mo. Aba, ngayon ka lang naman nabuhay ah. Akala mo ang dami mo nang naitulong dito? Oo nga, ang yabang talaga ng kapatid mong yan. Akala mo naman kung sino maganda. Yung mga babaeng naghabol ng lalaki at iniwan ng pamilya niya, walang karapatang mag-angas sa bahay na to. Hoy Julius! Hindi ako ang usapan dito, kundi ang pang-aabuso nyo kay nanay. At ikaw, Glyza, huwag kang sumasali-sali sa usapan ng pamilya ha. Sampid ka lang dito. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nyo dahil kumpara sa inyo, mas maayos ang buhay ko. Ba't mas madre niyang bunganga mo ah? Gusto mo sabakin kita ano? Ha? Tama na. Tama na. Huwag kayong mag-away. Magkapatid kayo. Kapatid? Dapat nagdadamayan kayo. Matanda na ako. Ayokong mawala sa mundo na hindi kayo magkasundo. Nay, babalik na ako sa Maynila bukas. May trabaho pa kasi ako ron eh. Maayos ang tinitirhan ko. Pabahay ng kumpanya namin. Pwede ka pong tumira doon kung gusto niyo po. Hindi ako mayaman pero hindi kita pababayaan, Nay. Anak, ito ang bahay namin at tatay mo. Ito ang bahay natin. Dito kayo lumaki ng kapatid mo. Dito na rin yumao ang tatay mo. At gusto ko, ganun din ako. Pero Nay, nahihirapan ka dito. Sa edad mong yan, ikaw pa mismo yung naghahanap buhay para sa dalawang yon. Sorry, Nay. Dapat noon pa kita binalikan eh. Sumama ka na sa akin sa Maynila, Nay, please. Pag umalis ako rito, paano si Kevin? Paano ang kapatid mo si Julius? Alam mo namang wala siyang trabaho. Paano sila kakain? Wala namang sakit si Julius, Nay, kundi katamaran. Bata pa sila ni Glyza at malakas sila. Ano ba naman yung magtrabaho sila para sa sarili nila, di ba? Bakit nila iaasa sa inyo yung lahat, Nay? Tapos na ang usapang ito, Melanie. Hindi ko maiiwan ang kapatid mo. Lalo na ang apo ko. Pag lumayo ako sa kanila, sila lang din ang iisipin ko at lalo lang akong mag-aalala. Ay, naku, Nay. Sige, kung ano ang gusto nyo. Pero sa susunod na umiyak na naman kayo dahil kay Julius, hindi na kita tatanungin, Nay. Isasama na talaga kita sa Maynila. Buti naman at bumalik na pala sa Maynila ang paboritong anak ng nanay mo, Julius. Akala mo kung sino nagmamalinis? Kung alam ko lang, nagkapera lang naman yun dahil sa ibang paraan eh. Sobrang yabang nga eh. Nagabot lang naman ng kakarampot na pera. Akala mo kung sino na. Gusto pang isama si nanay sa Maynila. Mas maganda nga kung isinama niya si Nanay Wilma eh. Mahirap din naman na laging nakabantay sa mga kilos natin ang matandang yon at pilitin tayong magtrabaho. Eh sa wala nga mapasukan trabaho, di ba? Totoo yan. At nakita ko pa yung si Melanie, nakatambay kina Rose. Ang balita ko, nag-iwan pa ng contact number niya para nga naman pag magchichismisan sila, eh madali na lang sila makapag-usap. Oy, Glyza, wala dito ang taong sinisiraan mo. Pwede ba? Kung ano ang nasa isip mo, sarilinin mo na lang. Sarilinin? Ayoko nga. Aba kung ayaw mo makarinig ng hindi maganda tungkol sa paborito mong anak, edi sana sumama ka na sa Maynila. Nanay, wag mo naman sigawan si Lola. Sabi ni Tita Melanie, walang respeto pag sinisigawan ng mas matanda sa'yo. Hoy ko, Kevin, isara mo yung bunganga mo ha. Huwag ka sumasali sa usapan ng matatanda. Kami magulang mo. Huwag ka nakikinig kung kani-kaninong epa lang dyan. Totoo naman po yun, Tay. Matanda na si Lola kaya wag niyo po siyang Ba't inaaway. hindi ka talaga titigil ha? Pasmador yung bunganga mo, bata ka eh. Bakit? Lalabang ka? Lalabang ka na? Ha?
Eh kung itapon ko tong pagkain mo, itapon ko to sa pagmumukha mo. Ha? Paluin kita ng ganito! Aray ko po, Tay! Aray, wag po! Masakit po! Diyos ko! Darius! Papakatawin ang anak mo! Bata pa yan! Huwag ka nga makialam dito, matanda ka. Kung hindi, pati ikaw tatamaan. At hoy, kung ayaw mo ng mga palakad namin dito, lumayas ka na lang! Layas! Lola! Lola! Tama na po, Tay! Napakawalang hiya niyo talaga! Pati sa bata wala kayong awa! Oo! Aalis na talaga ako rito! Pero hindi ako aalis nang hindi kasama ang apo ko! Hindi! Hello? Sino to? Hello, Melanie. Si Rose to. Naku, pasensya ka na at napatawag ako. Nandito kasi sa bahay namin si Aling Wilma at si Kevin. Nakisuyo sila kung pwede ka nilang makausap. Si nanay? Bakit daw? Anong problema? Oo, sige. Pakausap nga sa kanya. Melanie, Nay, pasensya ka na at napatawag kami. Kung pwede mo kaming sunduin ng pamangkin mo, sasama na kami sa'yo dyan sa Maynila. bakit po kayo umiiyak? May ginawa na naman bang masama sa'yo sina Julius at Glyza? Wala talagang kasing sama ang dalawang yun. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo, anak. Hintayin ka namin dito. Sige po, Nay. Susunduin ko kayo. Diyan muna kayo sa bahay ni na Rose. Hintayin niyo po ako, ha? Hello, Rose? Okay naman si nanay at si Kevin dito sa Maynila. Yun nga lang, malungkot pa rin siya at parang naiinip. Pero alam ko, masasanay din sila dito. Mabuti naman kung ganon. Mas okay na nandyan sila sa'yo kaysa lagi silang pinagbubuntunan ng galit ni na Julius at Glyza. Oo, mas panatag ako ngayon kesa nag-aalala sa kung anong pwedeng gawin na Julius at Glyza kay nanay. Pati sa sarili nilang anak, wala silang patawad. Hindi ko sila bibigyan ng suporta. Tumayo sila sa sarili nilang mga paa. O sige na, Rose, tatawag na lang ako mamaya, ha? Salamat. Si Rose ba ang kausap mo sa telepono? Opo, Nay. Kinukumusta kayo ni Kevin. Sabi ko maayos naman kayo. Lalo ngayon na maglilibot tayo sa mall. Nakakuha ko ng incentive sa trabaho kaya ipagsha-shopping ko kayo. Wow! Kakain din po ba tayo ng fried chicken? Oo naman, Kevin. Hindi lang tayo kakain ng fried chicken at ice cream. Ibibili pa kita ng laruan at damit. Pati ang lola mo, ibibili din natin ng bestida. Yay! Excited na po ako! Benny, ngayon ko lang nakita na ganyang kasaya ang pamangkin mo. Naalala na naman niya ang mga magulang niya kagabi. Kahit ako, naalala ko ang kapatid mo. Nay, naaalala lang nila kayo pag wala silang makain at gusto ka nilang saktan. Malaki na yung mga yon. Gagawa sila ng paraan para sa mga sarili nila. At mabuti ngang iwanan mo muna sila para matuto silang ayusin yung mga buhay nila. Sige, oo nga anak. Nakakainis! Gabi na pero wala man lang akong bigas na masaing. Paano na kami kakain ngayon? Ito namang si Julius, dedelihensya raw ng pera hanggang ngayon hindi umuwi. Nakakamiss din yung biyanan kong hilaw na yun eh. Kahit papano, pag ganitong oras, kakain na lang kami. Ngayong umalis na siya, problema na rin to. Hindi naman ako makauwi sa bahay namin. Itinakwil na ako ng mga magulang ko dahil nabuntis ako ni Julius. Ay, grabe naman kasi yung ate ni Julius na si Melanie. Napakapakialamera. Kala mo kung sino? Hindi ako lalapit para humingi ng tulong sa kanya. Glyza! Glyza! Nandiyan ka ba sa loob ng bahay? Ha? Glyza! Si Mang Berto yun ah. Kailan pa nagkaroon ng pakialam sa amin si Mang Berto? Glyza! Tao po! Mang Berto! Ang lakas ng boses mo! Ano ba problema? Uy! Diyos ko, Glyza! Buti nariyan ka. Eh kasi may mga taga-barangay na nasa labasan eh.
Ibinalita nila na nasaksak daw si Julius sa may gawing palengke. Oo, critical daw ang lagay kaya isinugod sa ospital. Ano? Si Julius? Oo. Nasaksak! Diyos ko! Oo nga, kaya halika na. Sasamahan kita. Puntahan na natin siya. Dali, ngayon na. Ano, Nay? Kevin, nag-e-enjoy ba kayo sa pinuntahan natin? Opo, tita. Ang ganda ng mga laruan na binili mo sa akin. Pati po yung mga damit. At nabusog po ako sa mga pagkain. Maraming salamat po, tita. Maglalaro muna po ako, ah. Kevin, dahan-dahan. Baka mandapa ka, ha? Nay, magpahinga ka na po. Alam kong napagod ka sa kalalakad natin. Ako na mag-aayos nito mga dala natin. Salamat, Melanie, ha? Magpahinga ka na rin pagkatapos. Opo, Nay. Oh, si Rose. Tumatawag. Bakit kaya? Hello, Rose? Hello, Ate Melanie. Si Glyza to. Nakitawag lang ako kay Ate Rose at kinapalan ko na yung mukha ko na tumawag sa'yo. Kasi si Julius napatrouble. Nasa ospital siya ngayon. Tulungan mo naman kami. Ano? Anong napatrouble? Paano? Nasaksak siya ng kainuman niya. Sa private hospital siya nadala dahil yun ang pinakamalapit eh. Pwede bang pakidalhan mo naman kami ng pera pang gastos? Dagdagan mo sana at ngayon na sana. Glyza, hindi ganyan ang nakikiusap at hindi ganyan ang humihingi ng tulong. Sabi mo nga, hindi ako mayaman kaya nayayabangan ka lang sa akin. Hindi ako basta-basta makakapagpadala ng pera. Diyos ko naman! Puro ka talaga yabang! Kapatid mo yung nasaksak, no? Dapat tulungan mo siya! Tutulong ako sa kapatid ko. Sige, tatawag na lang ako sa'yo. Nag-aalala ako kay Julius, pero hindi ako dapat magpakita ng emosyon sa Glyza na yon para maturuan ko naman siya ng leksyon. Ay, paano ba to? Mag-aalala yun pag nalaman to. Ano? Melanie! Totoo ba yung sinabi mo? Si Julius nasaksak? Opo. Diyos ko, kumusta ang kapatid mo? Ayos na ba siya? Nay, ang masamang damo, matagal mamatay. Kaya nasaksak si Julius kasi wala siyang ginawa kundi tumambay at makipag-inuman. Ayaw niyang ayusin yung buhay niya. Huwag ka nang ganyan magsalita, Melanie. Kapatid mo pa rin siya. Kahit anong ginawa niyang kasamaan, pamilya pa rin tayo. Walang ibang magtutulungan kundi tayo rin, anak. Nay, hindi naman ako ang masama dito eh. Kahit masama pa rin ang loob ko kay Julius at sa kinakasama niya, pinadalhan ko naman sila ng tulong. Ayoko nga sana para maturuan sila ng leksyon pero ikaw lang din po yung iniisip ko eh. Melanie, huwag na sanang sumama ang loob mo sa kapatid mo. Tayo na lang ang meron siya. Pwede mo ba akong ihatid sa probinsya? Nag-aalala ako kay Julius. Kailangan niya ako ngayon. Ako, Nay, sila pa rin ang iniisip mo kahit ginawan ka na nila ng hindi maganda. Matanda na po kayo. Dapat nagre-relax ka na lang at hindi na mo problema pa. Naku, paano naman ako makakapag-relax kung alam kong hindi maayos ang kalagayan ng kapatid mo? Ganito rin ako noon nung malayo ka sa akin, anak. Hindi ako mapakali. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sige na, samahan mo ko kay Julius. Nanay Wilma, Ate Melanie, salamat at pinuntahan niyo kami rito. Si Julius, okay na ba siya? Ngayon lang po siya nakatulog. Bakit iyak ka ng iyak dyan, Glyza? Ate Melanie, naiiyak ako nung makita ko si Nanay Wilma. Para bang natanggal ang mabigat na nakadagan sa dibdib nang makita ko siya uli. Na-realize ko na hindi ako sanay at hindi ako masasanay nang wala si Nanay. Kaya, pasensya na, Nanay Wilma, sa lahat ng nagawa ko dati. Patawarin niyo po ako. Ay, naku. Matitiis ko ba ang aking anak? Matitiis ko ba kayo? Siyempre hindi. At Ate Melanie,
Salamat sa perang itinulong mo kay Julius kaya naoperahan siya. Pasensya na rin sa mga nasabi kong masasama tungkol sa'yo noon. Hindi na po yan mauulit. Ako, walang problema sa akin yun. Basta sana, maging maayos na ang pakikitungo niyo kay nanay. Matanda na siya at sa sobrang sakripisyo niya sa ating lahat, hindi niya deserve ang masaktan. Huwag na muna kayong maingay at natutulog si Julius. Kailangan niya ng sapat na pahinga para makabawi ng lakas. Nasaan pala si Kevin? Alam kong hindi ako naging mabuting ina sa kanya pero pwede pa naman akong bumawi. Hindi pa huli ang lahat. Iniwan na muna namin sa bahay ni na Rose si Kevin. Mamaya, pag uwi mo sa bahay, makakasama mo na siya. Alam kong miss na miss ka na rin niya. Miss na miss ko na ang anak ko. Sana mapatawad pa niya ako at bigyan ng pangalawang pagkakataon. Pipilitin kong maging mabuting ina sa kanya. Nay, buti narito ka. Hindi ko inasahang babalikan mo pa ako pagkatapos ng lahat ng kasamaan namin sa'yo. Julius, anak kita. Siyempre pupuntahan kita lalo na sa oras na kailangan mo ko. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayong muli. Ibig bang sabihin, Nay, pinapatawad niyo na kami ni Glyza at uuwi ka na sa bahay natin? Oo, anak. Matagal na kitang napatawad. Ang Diyos nga nagpapatawad. Ako pa bang nanay mo? Kahit kailan, walang magulang na nakakatiis sa kanyang mga anak. Pangako, Nay. Magiging mabuting tatay na ako sa anak kong si Kevin. Nahihiya ako sa'yo. Pero, magbabago na talaga ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Ang ate Melanie mo, handa ka niyang tulungan na magkatrabaho. Pati si Glyza. Si Ate Melanie nga po pala at si Glyza. Kasama ba nila ang anak ko? Hinayaan na muna naming umuwi at magpahinga si Glyza. Ang ate mo, pabalik na yon. Bumili lang na makakain. Si Kevin naman, sa bahay mo na lang siya makikita. Hindi na namin siya dinala dito sa ospital. Salamat, Nay. Mas panatag ako kapag nandito kayo. Pangako, babawi po ako. Ay, wala na akong mahihiling pa. Masaya ako na bukas na sa loob mo ang pagbabago, Julius. Masayang masaya ako ngayon. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.